Totoo ba ang sumpa o isa lamang itong katang-isip? Sa Biblia, maraming beses nabanggit ang salitang ito, at kung ikaw ay isang Kristiyano, naniniwala kang bawal mong sumpain ang iyong kapwa. Narinig mo na ba ang isang sikat na kwento tungkol sa sumpa? Ito ay ang sumpa ng Paraon sa kanyang libingan o kilala bilang Pharaoh's Curse on King Tut's Tomb. Sino ba si King Tut? Makapangyarihan ba siyang leader? Nagtagal ba siya sa mundo? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito, kaya simulan na natin. King Tut. Siya ay ang pinakasikat na paraon o Pharaoh. Namuhay siya noong panahon ng sinaunang Ehipto. Isa pang kaalaman kung bakit siya naging sikat ay dahil naging leader siya ng Ehipto sa loob ng 10 taon sa batang edad. Pinaniniwala ang ipinanganak si King Tut noong 1341 BC at namatay noong 1323 BC. Ang prinsipeng ito ay anak ng yumaong paraon na si Akhenaten. Binigay sa kanya ang pangalang Tutankhaten, nang ibig sabihin ay buhay na imahe ni Aten. Si Aten ang pinaniniwalaang Panginoon na sun disk ng mga ancient Egyptians. Bago naging hari ang ama ni King Tut, naniniwala ang mga ancient Egyptians sa napakaraming Diyos. At nang naging hari na nga si Akhenaten, ang nagsilbing iisang Diyos na nila ay si Aten, ang sun disk. Binago ni Akhenaten ang polytheism ng nagdaang ancient Egyptian belief. Si Nefertiti naman ay ang stepmother ni Tut na opisyal na asawa ni King Akhenaten. Pinaniniwalaan na ang biological mother ni Tut ay si Kia na isang prinsesa. Nang lumaon, ipinasya ni Tut na palitan ang kanyang pangalan noong namatay na ang kanyang amang hari at ang kanyang naging opisyal na pangalan ay Tutankhamun. Naging asawa niya si Anaxunamun na kanyang half-sister na biological daughter ni Nefertiti. Napakabatang leader ni Tut at ang kanyang panunungkulan ay noong circa 1332 hanggang 1323 BC. Subalit maaga din siyang sumakabilang buhay sa edad na 19. Kaya nga siya ay binansagang The Boy King. Kamangha-mangha dahil ang mga bagay kabilang na ang libingan ni King Tut ay binibisita ng napakaraming turista. Ang King Tut's Tomb ay ang nakamamanghang libingan na nanatiling kumpleto hanggang sa nanatagpuan na nga ito. Ang libingang ito ay mahalaga para sa mga archaeologist para mapag-aralan pa nila ng husto ang tungkol sa mga libingan ng mga sinaunang royal families sa Ehipto. Pinaniniwalaang ang mummified na katawan ni King Tut ay nanatiling kumpleto at hindi na istorbo ng lagpas 3,000 taon. Sa loob ng sarcophagus, natagpuan ni Carter ang nakamamanghang ataol na nababalot ng purong ginto. Ang sarcophagus ay ang tipikal na ataol na ginagamit ng sinaunang Ehipto at ito ay may mga palamuti at mga ukit na nagpapakita ng sibilisasyon ng Ehipto, Roma at Griego noong unang panahon. Ang mga dekorasyon sa ulo at balikat ng mummy ay ilan sa mga mahahalagang kayamanan na nais ng nakararami na matagpuan at ang pinakasikat ay ang purong gintong maskara ni Tut. Ano naman ang sinasabing Valley of the Kings sa Ehipto? Ito ay ang libingan ng mga royal families. Ang pagiging liblib ng lugar na ito ay nagbigay pabor sa kanila para maiwasan ang pag-umit ng kayamanan ng mga mandarambong. Isa pa sa naiisip ng mga eksperto ay sinadya ng sumunod na henerasyon matapos mamatay si King Tut na burahin siya sa history para maiwasang mawasak at kunin ang mga kayamanan sa kanyang libingan. Marahil ay ginawa nila ito dahil noong nabubuhay pa ang ama ni Tut ay maraming kaaway ang kanilang kaharian. At kung iisipin mo, ay nagbunga naman na maganda ang ginawa nila dahil nanatiling preserved ang libingan ni King Tut. Pag-usapan naman natin si Carter. Sino ba siya? Si Howard Carter ay ang British na archaeologist at Egyptologist na nakadiskubre ng labi ni King Tut noong November 26, 1922. Siya ay anak ng isang respetadong pintor at bunso sa 7 magkakapatid. Simula noon pa, kakikitaan na ng galing si Howard sa pagdodrawing at pagpipinta. Mula sa pagiging bihasa sa art, lumipat ng larangan si Carter sa larangan ng arkeolohiya. Inilaan ni Carter ang kanyang 11 taon ng kanyang buhay sa paghuhukay at paghagilap ng libingan ni King Tut. Simula 1902,
Tinulungan ni Carter si Theodore M. Davis na malikha ang layout ng Valley of the Kings. Ipinanganak si Howard Carter noong May 9, 1874 at siya ay namatay noong March 2, 1939 sa edad na 64. Ang kanyang ikinamatay ay lymphoma, na katulad ng ikinamatay ng sikat na co-host ng I Wonder na si Cesar Apolinario. Totoo ba ang sumpa? Sabi nila, matindi daw ang sumpa na kaugnay sa libingan ni King Tut. At kung sino man ang gagambala sa libingan ay susumpain ng paraon. Bakit kamo? Ito ang mga nangyari matapos matuklasan ang libingan ng nasabing paraon. Si Lord Carnarvon ay isa sa mga kasama sa proyektong paghuhukay ni Carter. Sa katunayan, si Carnarvon ay ang sponsor ng nasabing proyekto. Naging successful naman ang grupo at nabuksan nila ang libingan at ang ataol. Ngunit noong April 5, 1923, ay namatay si Lord Carnarvon dahil sa kagat ng lamok. Maaring nakagat siya noong sila ay nasa loob ng King Tut's room o sa ibang lugar, pero hindi kumpirmado ang eksaktong lugar ng pagkakakagat ng lamok. Base sa pagsasaliksik ng mga eksperto, na-infect ng lamok at nalason ang kanyang dugo. Sa modernong panahon, mahirap nang ma-examine ng maigi ang bangkay ni Carnarvon dahil siya ay inilibing kaagad matapos siyang mamatay. Hindi na ito dumaan sa autopsy. May hindi rin kanais-nais na nangyari sa buhay ni Carter. Mahal na mahal ni Carter ang kanyang alaga na canary. Subalit namatay ang kawawang ibon dahil sa pag-atake ng isang ahas. Sa kabila ng paniniwala ng iba tungkol sa sumpa, hindi ito pinaniniwalaan ni Carter. Nabanggit kanina na namatay si Carter dahil sa lymphoma. Ang lymphoma ay cancer sa lymphatic system ng tao. Ito ay ang nag-mutate na white blood cells na kinokonsiderang ineffective at may sakit na lymphocytes. Ang healthy lymphocytes ay napakahalaga sa katawan ng tao dahil sila ang lumalaban para gumaling ang tao kapag mayroong karamdaman sa katawan. Sabi ng iba, noong binuksan ang ataol ni King Tut, sari-saring deadly fungus ang nakita sa loob nito. Posible kayang ito ang sanhi kung bakit nagkaroon ng lymphoma si Carter? Ang isa pang kasamahan ni Carter sa proyekto ay nasunog ang bahay. Sa kasalukuyan, kilala ang kwarto kung saan natagpuan ang labi ni King Tut bilang antechamber. Noong unang nakita ni Carter ang pinto nito, nabigla siya dahil sa pintuan ay may dalawang estatwa na pinaniniwalaang tagabantay ng libingan ng nasabing hari. Noon, ang mga artifacts sa labi ni King Tut ay inilakbay sa iba't ibang panig ng mundo para magpalabas ng natatanging exhibit. Ngunit nung lumaon, ay nanatili na lang ang mga ito sa Egyptian Museum sa Cairo dahil nga nagiging marupok na ang mga ito dahil sa katagalan.